Maayong gabi, Pastor Apollo Kibuloy. Magiging kakampi ni Senator Pastor Apollo Kibuloy si Senator Hilo. Maayong gabi, Tatay Digong. Salamat po sa binigay niyong pagtitiwala sa akin. Maayong gabi, VP Sara. Sasamahan ko po kayo sa laban. Maayong gabi, POJC. Kaibigan niyo po si Attorney J.B. Hilo, nag-iisang kandidato ng PDP Laban at ng Team Duterte na nagre-representa sa Visayas. Bigyan niyo rin po kami ng senador galing Visayas. Maayong gabi sa mga kasamahan ko sa PDP Laban at sa ABP Party List. Maayong gabi sa mga kasamahan ko sa Team Duterte. Maayong gabi, Pilipinas. Subong na adlaw, Pebrero 11, 2025. Subong na adlaw nag-umpisa ang kampanya sa mga senador. Kailangan po namin ng inyong boses, ng inyong tulong. Tulungan niyo po kami na maparating sa buong Pilipinas ang aming mga programa at kung bakit karapat-dapat na manuklong sa Senado si Pastor Kibuloy at mga kasamahan ko sa PDP Laban at Team Duterte. Maayong gabi, SMNI. SMNI, kayo po ang aming boses. Hindi po kami naririnig ng maraming Pilipino kung hindi dahil sa inyo. Pero ito, SMNI, mga kababayan, mga kasama ko sa POJC, pumunta kayo sa Facebook page ngayon ng SMNI. Kunin yung mga telepono ninyo. Tignan nyo. Nakalagay doon sa Facebook page ng SMNI 311,000 followers. Kung tayo-tayo lang nag-uusap, 311,000 followers, hindi natin mapapaabot ang mensahe ng pagbabago. Just imagine, ang galing-galing ng team ng SMNI, pero bakit 311,000 followers lang? Hindi nyo mapapaabot kung ganyan lang tayo. I-compare nyo sa Inquirer. 8.6 million. I-compare natin sa Philippine Star. 10 million. I-compare natin sa GMA. 25 million. I-compare natin sa ABS-CBN. 26 million followers. Kung magiging 311,000 lang tayo, kahit napakaganda ng presentasyon natin ngayon, tayo-tayo lang ang nag-uusap. Realidad, ano ang dapat natin gawin? Buksan nyo ngayon ang cellphone ninyo, buong Pilipinas. Pindutin ninyo ang 3 dots na sa gitna, na sa kanan ng SMNI page. Pindutin ninyo ang invite friends. Invite friends. Pindutin nyo ang select all. Pindutin nyo ang select send invites.
may 1,000 po na pwede natin ibitahin na mag-follow sa SMNI. Kaya ba natin yan? Simula ngayon, lahat ng KOJC, lahat ng PDP, lahat ng Team Duterte, tulungan natin ang SMNI. Gawin natin 27 million followers ang SMNI. Kaya ba? Kaya ba? Huwag po tayo na tayo lang nag-uusap. Ipahanap natin sa buong Pilipinas ang ating boses, ang ating mensahe, ang ating programa. Kailangan palitan na po sa eleksyon ang Remain Marcos. Ngayon, magpapakilala si Attorney J.D. Hinlo. Bakit po ako tumakbo bilang senador? Nag-iisang senador ng Visayas. Ilonggo po ako. Taga Negros. NIR, Negros Island Region, Region 6, Western Visayas, Eastern Visayas, Region 7, Region 8. Kami po ang Visayas. Wala po kaming senador. Ang Luzon, nandyan po ang marami. Nandyan si Atty. Lambino, tulungan po natin. Si Atty. Jimmy Bondok, tulungan po natin. Atty. Vic Rodriguez, tulungan po natin. Si Congressman Rodante Marcoleta, tulungan po natin. Sa Mindanao, Senator Bato de la Rosa, tulungan po natin. Senator Bongo, tulungan po natin. Secretary Kapuyan, tulungan po natin. Puno na ba? At ang ating pong Mr. Efektibo, si Ipe, si Philip Salvador, tulungan po natin. Bakit po tumakbo si Atty. J.D. Hinlo? Dahil po sa kawalan ng direksyon ng ating bayan. Walang direksyon, sinabi yan ni Pastor Kibuloy. Ang ating mga politiko, ang kanilang utak, puro ayuda, puro budget. Nakalimutan na ng ating mambabatas kung paano gumawa ng batas. Kasi prioridad nila, budget, ayuda. Gusto nyo ba yun? Gusto nyo ba puro na lang kayo ayuda? Gusto nyo ba na lumilinya ang mga Pilipino? Parang pulubi na hihingi ng ayuda, nag-aantay sa mga politiko para mabigyan ng kukonting pera. Binabastos po tayo ng ating mga trapo, ng ating mga traditional politicians. Akala po nila na bibili ang Pilipino. Magpapabili ba ang KOJC sa mga trapo? Ano gusto nyo? Ayuda o programa? Ang programa ni Atty. Hinlo, ito po. Una, labanan ang korupsyon. Kasama ko dyan si Atty. Jimmy Bondok, si Vic Rodriguez at ang buong PDP laban at pati si Pastor Kibuloy, lalabanan namin ang korupsyon. Ang panukala po ni Atty. Hinlo, dapat amyendahan ang Data Privacy Act at Bank Secrecy Law sa aplikasyon nito sa mga public officials. Kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Bigyan kapangyarihan ng ombudsman na tignan ang bank accounts at mga ari-arian ng lahat ng politiko na iniimbestigahan na hindi kailangan ng court order. Gusto nyo ba yun? Pangalawa, labanan ang kahirapan. Maraming politiko nagsasabing gusto nilang labanan ng kahirapan. Ano yung kanilang solusyon?
Ang solusyon nila, ayuda. Libre ganito, libre ganyan, lahat ililibre, pera ng bayan gagamitin. Attorney, ano ang dapat gawin? Ano ang solusyon na makapagbibigay ng permanenteng solusyon sa ating bansang Pilipinas? Ang solusyon ay ang pagpaparami ng trabaho. Tama po ba? Trabaho ang solusyon, hindi ayuda. Permanenteng solusyon ang ating hanapin. Attorney JB, ano ang dapat gawin sa pagpaparami ng trabaho? The Philippines has to industrialize. Industrialization. We have to manufacture our own weapons. We have to make our own machines. We have to take care of our own scientists, engineers, inventors. We have to produce our own technology and make our own medicines and vaccines. We have to put our factories, ang ating mga factories, pabrika, dapat nasa loob ng Pilipinas para maraming trabaho sa inyong ibibigay